Okay, magandang araw sa iyo. So, meron tayong material dito na shinare mo, isang napaka-dense na theological text. At ang mission natin ngayon, himayin natin to. I-break down natin. Titignan natin yung kalikasan ng pag-ibig ng Diyos, yung dahilan ng creation, pati na rin yung papel ng pagdurusa. Ready ka na ba? Simulan na natin? Ready. Alam mo, ang ganda rito kasi parang nagpipinta siya ng isang very specific na picture ng reality. Ang pundasyon ng lahat, ayon sa material na to, ay ang pag-ibig ng tinatawag niyang unang persona ng Diyos para lang talaga sa ikalawang persona. Sila lang. Lahat ng iba pa, tao, espasyo, panahon, parang resulta na lang, kumbaga, ng pag-ibig na yun. Wow, okay. Sige, himayin natin yan. So, ang sinasabi ng text, itong unang persona, mahal niya lang talaga itong ikalawang persona. Sila yung one and only ng isa't isa. Tapos, lahat ng nilikha, kasama na yung buong universe o siwang panahon, ay nilikha sa loob ng ikalawang persona. Para ano? Para pasayahin siya. Exactly. Ginagawang masaya ng unang persona ang mga nilikha para sa ikasisiya ng ikalawang persona. Parang regalo. Teka, parang ang bigat niyan. Kung iisipin, para tayong mga alagang hayop na ang purpose lang ay pasayahin ng amo, o kaya mga character sa isang video game na para lang sa entertainment ng player 2, hindi ba medyo nakakababa yon ng tingin sa sarili? It's a provocative thought, di ba? At hindi yan iniiwasan ng text. Ipinapakita nito yung isang matinding hierarchy ng pag-ibig at halaga. Sa pananaw ng framework na to, ang space at time in and of themselves walang gaanong halaga sa Diyos. Nagkakaroon lang sila ng value kasi pinahalagahan sila para sa ikalawang persona. So, yung mismong existence natin, nakaangkla talaga sa relasyon nilang dalawa. Ibig sabihin, hindi tayo umiiral para sa sarili natin. Umiiral tayo bilang parte ng isang divine love story. So yung pag-ibig na natatanggap natin mula sa Diyos, hindi direkta. May middleman. Ganon. Tumpak. At napakahalaga ng detalyeng yan. Kasi dahil lahat ng nilikha ay nasa loob ng ikalamang persona, Yung pag-ibig ng unang persona, dadaan muna sa kanya. oo, bago makarating sa atin, para kang nasa loob ng bahay. Yung ulan, nababasa yung bahay, pero hindi ka direktang nababasa. Ang pag-ibig ng unang persona ay para sa bahay, at dahil andun ka sa loob, kasama ka sa minamahal. Okay, gets. So kung ganun yung setup na lahat ay para sa ikalawang persona, saan na tayo pumapasok dyan? Paano tayo nakikipag-interact sa system na to? Dito ba papasok yung free will? Dito nga, binigyan daw ng Diyos ang mga nilikha ng kalayaang pumili. Tatanggapin mo ba o tatanggihan itong pag-ibig na to? At ang paraan para ipakita yung pagtanggap ayon sa text ay sa pagsunod sa mga utos. So hindi lang siya basta listahan ng mga bawal. Ang pagsunod sa utos, halimbawa, huwag manakit ng kapwa, ay paraan mo para sabihin, okay God, tinatanggap ko yung pag-ibig mo. Ganon. Ba? Eksakto. Ang mga utos ayon sa text ay yung mismong daluyan, yung conduit ng pag-ibig ng Diyos. Hindi raw kasi niya kinukonsente ang pananampakan sa kapwa. Kaya ang pagsunod, pag-align yan ng sarili mo sa nature ng Diyos. Aktibong pagpili na manatili sa daloy ng pag-ibig. Siyempre, kung may pagpili, may consequences. Ano ang mangyayari kung sabihin ng isang nilikha? Ayoko, pasa ko dyan. Ano ang nakataya? Dito nagiging very black and white yung text. Ang nakataya ay lahat. Ang pagtanggi sa mga utos ay hindi lang simpleng pagsuway, direktang pagtanggihan sa ikalawang persona. At dahil iisa lang sila sa diwa, pagtanggi na rin yan sa buong Diyos. At mabigat ang kapalit? Ang resulta, sabi sa text, ay pagbabalik sa di pag-iiral. Non-existence, parang deletion from the system. Pero hindi ro agad-agad, may lawa ng apoy muna. So parang sinasabi na hindi pinipilit ang pag-ibig. Imbitasyon lang, pero may malinaw na exit door. Eksakto. Ang kalayaan dito ay
may kaakibat na matinding responsibilidad. Ang pag-ibig sa balangkas na to ay hindi automatic. Kailangan itong tanggapin. Totoo ang pagpili, pero sukdulan ang pagkakaiba ng patutunguhan, no? Manatili sa pag-iral o bumalik sa kawalan. Okay, grabe. This framework is getting intense. Parang very transactional, di ba? You obey, you exist. You disobey, you get erased. Pero, may twist sa kwento, di ba? Kasi dito pumapasok yung isa sa mga pinaka-wild na konsepto sa material na to. Yung pagdurusa ng Diyos. Ito yung turning point ng buong narrative. Sinasabi sa teksto na sa loob ng siwang panahon, pinipili ng Diyos na maranasan ng pagdurusa kasama ng mga nilikha niya. Hindi siya distant at para daw ganap na palayayin ng mga nilikha sa sakit ng kasalanan, may ginawa siyang isang bagay na halos hindi natin kayang unawain. Ano yon? Naranasan daw ng unang persona at ikalawang persona ang matinding sakit ng pagkakahiwalay sa isa't isa. For a moment, yung mismong pundasyon ng realidad, yung perpektong pag-ibig nila, nasira. Inilarawan nito bilang isang sakit na hindi kayang ilarawan sa salita. Isipin mo, yung nag-isang bagay na mahalaga sa kanila, biglang nawala. Wait, teka. Bakit kailangan gawin yun? Why would an all-powerful being choose to experience that kind of ultimate pain? Anong point? Dito nagiging pasinante. Hindi lang ito basta pagpapakita ng simpatiya. According to the text, yung mismong pagdurusang yon, yung pagkakahiwalay, ang siyang nagbigay ng bago at natatanging halaga sa mga nilikha. Bago yon, ang halaga natin ay secondary lang, di ba? Para sa ikalawang persona. Pero pagkatapos ng pagdurusang yon, nagkaroon tayo ng mas malalim, mas personal na halaga sa mata ng Diyos. So, parang na-upgrade yung value natin dahil sa pagdurusa nila. Paano yun nag-translate sa practice? Dito pumapasok yung isang napakalakas at medyo graphic na imahe sa text. Ang isang likha na sumusunod yung tumanggap sa pag-ibig ay sinasabing natatakpan ng dugo ng ikalawang persona. At dahil doon, nagiging kasing halaga sila ng dugong iyon sa mata ng unang persona. Nagiging napakahalaga. Sa kabilang banda naman, Ano yung kabilang banda? ang mga sumusuway ay inihahalin tulad sa dumi o sa mas matapang na salita ng text, tae, na dapat lang sunugin at alisin. Wow! Ang tindi ng contrast mula sa pagiging kasing halaga ng dugo hanggang sa tae. Walang gitna. It's all or nothing ayon dito. So yung suffering na yon, yun ang gumawa ng malaking hati sa valued at sa discarded. Dito siguro papasok yung ultimate discarded figure, si Satanas, o Hillel, sabi sa text. Tama. At may kakaibang take din ng text tungkol sa kanya. Isang mahalagang punto. Ang isang nilikha, kahit gaano pa kalakas, ay hindi raw pwedeng maging tunay na kaaway ng Diyos. Paanong hindi? Bakit? Dahil sa pagkakaiba ng kalikasan, ginamit sa text yung analohiya ng isang uod at isang tao. Gaano man kainis ang tao sa uod, hindi niya ito maituturing na kaaway sa totoong sense, di ba? Pwede niyang tapakan, pero they're not the same level. Ganon daw ang relasyon ng sinumang nilikha. Kahit si Satanas, sa Diyos, masyadong malaki yung power gap. Okay, that makes sense. Pero sa maraming turo, sila ay magkaaway. So, paano nire-resolve ng text yung paradox na yon? Paano naging kaaway ng Diyos si Satanas kung imposible pala? At ito yung isa sa pinakamahalagang twist. Ayon sa text, para maging posible ang isang tunay na laban, ang ikalawang persona ay naging isang nilikha, nagkatawang tao. At bilang isang kapwa nilikha, pwede na siyang magkaroon ng kaaway na kapwa nilikha. Ni-level, kumbaga, yung playing field. So, para magkaroon ng hustisya, kailangang bumaba ng Diyos sa level natin. Precisely. Ito yung mekanismo ng Diyos para sa paghatol. Hindi niya hinahatulan ng kasalanan bilang isang manliliha na tumitiris lang ng langgam. Sa halip, hinahatulan niya ito mula sa loob ng sangkanitanaan, isang player sa mismong laro. Dahil doon, si Satanas ay naging lehitimong kalaban ng nagkatawang taong ikalawang persona. Naging patas ang laban. Okay, so the fight is on sa level ng mga nilikha. Pero
Paano ito natatapos? Paano nanalo? Dito na papasok yung atonement o pagbabayad sala. Tama. Pero malinaw sa text na hindi pwedeng kahit sino lang. Oo, napakahigpit ng mga kwalifikasyon. Una, dapat ang handog ay isang nilalang na hindi kailanman nagkasala. Pangalawa, at ito ang mas mahirap, hindi siya kailanman magkakasala sa hinaharap. At pangatlo, dapat may perpekto siyang malayang pagpili mula sa simula. Teka, parang may catch-22 dyan, kailangan perfect yung handog, pero sinasabi rin na walang nilikha ang pwedeng maging perfect forever dahil sa free will. So paano yun? Nakaset up to fail ba ang lahat? Yan yung logical conclusion na dinadala sa iyo ng text. Dito pumapasok yung konsepto ng Diyos na nakikita ang lahat ng panahon ng sabay-sabay. Past, present, future, iisang landscape lang sa Kanya. Para sa Diyos, kung ang isang nilalang ay magkakasala sa future, kahit gaano pa siya kabuti ngayon, makasalanan na siya sa paningin niya. So dahil dyan, walang anghel o tao na pwedeng mag-qualify kasi laging may possibility of failure. Eksakto. Walang sinumang nilikha ang pwedeng magsabi with 100% certainty na, I will never sin. Dahil dyan, walang nilikha ang kwalifikado. Ang tanging solution, ayon sa lohika nito, ay ang Diyos mismo ang maging sapat na handog. Tanging siya lang ang may kalikasang hindi magkakasala. At ang pinaka-mind-blowing na parte, sabi sa text, binalak na niya to bago pa man niya sinimulan ang paglikha. So, hindi plan B ang pagtubos? Plan A all along? Okay, so Diyos lang ang pwedeng maging sacrifice. Anong nagiging role natin nung mga tinbos? Mga spectator na lang ba tayo? Hindi raw. Ayon sa text, hindi sila mismo ang handog, pero pwede silang maging tulay. Ang papel nila ay maging larawan ng Diyos. Sa pamamagitan ng sarili nilang pagsasakripisyo para sa kapwa, yung pagsunod sa utos ng pag-ibig, inaakay nila ang iba patungo sa tunay na handog. Hindi sila ang source ng kaligtasan, pero sila yung nagiging daan para makita ng iba yung daan. Okay, let's zoom out. So, ano ang buod ng lahat ng ito? Nag-unpack tayo ng isang very specific worldview. Nagsimula tayo sa isang Diyos na ang pag-ibig ay para sa kanyang sarili, sa pagitan ng dalawang persona. Tapos isang universe na nilikha para lang sa pag-ibig na yun. Tiningnan din natin yung napakataas na stakes ng free will. At sa huli, isang solusyon sa kasalanan na kinailangan ang Diyos mismo na pumasok, magdusa, at maging handog. Oo, at ang sinulid na nag-uugnay sa lahat ng ito ay ito, ang buong sistema, creation, free will, commands, redemption, dinisenyo para sa iisang layunin, para dalhin ang mga nilikha na pumili ng tama sa loob ng espesyal na ugnayan na umiiral na sa pagitan ng unang persona at ikalawang persona. Ang buong kasaysayan, sa pananaw na ito, ay isang mahabang proseso ng pag-imbita. At heto ang isang bagay na may iwan sa iyong pag-iisip. Sinasabi sa teksto na ang kaligayahan ng isang nilikha ay nagkakaroon lang ng tunay na kahulugan dahil nagdudulot ito ng kaligayahan sa ikalawang persona ng Diyos. Ang halaga nito ay hindi standalone. Kaya ang tanong na iniiwan nito sa iyo ay ito. Kung ang iyong personal na kaligayahan ay nakakakuha lamang ng tunay na kabuluhan dahil nagpapasaya ito sa iyong manlilikha, paano nito binabago ang pananaw mo sa paghanap ng sarili mong happiness? Masasabi mo pa bang sa'yo talaga yan?